Good day, everyone. Welcome to your pharmacology lecture about dietary supplements and herbal medications. So let's start with the case first. So when you introduce or when you endorse a case, just provide the salient points, okay? For instance, this is a case of a 53-year-old woman from whatever, and kung ano man yung job niya, with the following multiple metabolic diseases. The patient asks about herbal supplements, okay? So she has osteoarthritis, dyslipidemia, type 2 DM, and hypertension. And you have to categorize hypertension stage 1, 2, whatever. In the chat box, anong klaseng hypertension yan from your IM? Or urgency na ba yan? Hypertensive urgency, emergency, stage 1, stage 2. Alamin nyo, report sa chat box. She is on the following maintenance medications: simvastatin for lipids, metformin for DM, benazepril, ibuprofen, and NSAID for your arthritis. She asks about, Doc, pwede ba uminom ng garlic supplements? O kaya mag-blender ako ng garlic, pampababa ng BP. Imagine mo, Doc, mag-ano ako ng 1 kilong garlic everyday, iinom ako, bababa BP ko, para hindi na ako antihypertensives. And Doc, nakita ko sa healthy options, correct, stage 2, tong St. John's wort. Kasi 53 na ako menopausal, ganyan-ganyan. Pwede ba to? Para medyo hindi ako irritable and naga-hot flashes. Yan. She is on the following medications and she wants to take the following supplements. Papayagan mo ba as her doctor? Yun yung question dito, ha? And which supplements increase bleeding risks? With ibuprofen, NSAIDs kasi. So, key pharmacology issues here include efficacy, evidence, drug interactions, and bleeding risk. Effective ba yung garlic? Effective ba ang garlic sa pagpababa ng BP? Ay, tatanong ni Lola yan. Ano ebidensya mo? And magda-drug-drug interaction ba yung garlic na yan o yung St. John's wort sa statins, etc.? Or duduguin si Lola? Lola, 53 pa lang. Okay. So, let's define first dietary supplements. They are regulated as foods, not drugs. So, ang dietary supplement, pagkain, hindi siya gamot. Under this law na nasa US, DSHEA, Dietary Supplement Health and Education Act of 1994. Sa US yan. Okay? This one is a federal law that established the regulatory framework for dietary supplements, defining them as a category of food rather than drugs. Okay? It limits FDA pre-market approval, focusing on post-market safety, manufacturing standards or GMPs, and labeling regulations. Sa US yan, pero iba usapan pag sa Pinas, na natanong sa boards, sino ang nagre-regulate ng ganto-ganto? A, BFAD, B, FDA. Pag-usapan natin later. Hindi ko makalimutan yung tanong na yon kasi nagkamali ako doon sa point sa item na yon. FDA yung sagot. Parang ang pinili ko, BFAD. Outdated na yun eh. Anyway, isang part ng boards yun, Doc. Legal mediata. I forgot. So an example ng dietary supplements, your vitamins, minerals, herbs, or mga botanicals, mga halamang gamot. Okay? Some amino acids and other natural substances. Okay? Many herbal trials show benefit, partly due to placebo effect, up to 50%. And inconsistent formulations make data unreliable. Okay? Kaya hindi sila pumasa as gamot kasi nga nakita nila placebo effect lang. O pag umiinom ako ng ganto, parang gumaganda mood ko. Yung pala kasi akala, gogoya lang. Parang, porket may iniinom ka, okay ang pakiramdam or yung mood. Pero kahit di ka uminom nun actually, okay naman talaga. Kasi yung pag-iisip mo, maayos, ganyan. Okay? Major risk in clinical practice is drug interaction, especially through cytochrome P450 enzymes or platelet effects. Majority ng herbal natin or mga supplements nag-interact sa mga maintenance medications ng patient and pwede mag-bleed. Okay? Pwede mag-bleed.
Ang tatanong ko sa exam dyan, ano yung mga gamot na yun? Okay? For a while, 1 minute. This lecture will be included on your unit exam this Friday. So listen well. May nakita ko nakapikit dyan, humihirap yung exam. So dilat ka lang. Matulog ka lang nakadilat. If you are sleepy. Okay? Again, placebo effect. Yan. So may benefit. Some supplements may benefit talaga. However, yung side effects yung problem. Ha? Yung side effects yung problem. Tapos di pa nila ma-quantify kasi pa iba-iba per brand. Poor standardization. Poor product standardization. Okay. Example, itong garlic supplements na pag-uusapan later. So garlic may slightly lower cholesterol but will also inhibit platelet aggregation. So, pag si Lola uminom ng garlic supplement, 1 kilo o kaya 1,000 milligrams per day, bababa ang cholesterol niya, konti lang, pero duduguin siya. Okay? So, ininhibit niya kasi yung platelet aggregation, kung pula ng platelet sa hemostasis mo, primary hemostasis. Tapos naka-NSAIDs ka pa, na anti-ano rin yan, di ba COX inhibitor yan, so wala ka rin thromboxane, etc. Duduguin siya. Tapos ikaw ay pag nagra-ramen, kinakrush mo yung garlic, di ba? Kinakrush mo yun. Saan ba yun? Nung ramen yun? Kalaban ng ramenagi. Japan. What do you call that ramen? Meron sa Vertis North. Ipudo. Ang dami nilang garlic. Yung iba, kakrush, tapos kakainin. Bababa cholesterol, bababa konti ang BP, pero pwede mag-bleed. Especially kung naka-NSAIDs. Okay? So, yeah, garlic. GI irritation, anti-platelet, ang baho ng smell, and can cause hypotension. Gosh. Ayan. St. John's wort, inupisan ko lang or introduction ng mga herbal supplements na to kasi na-discuss or tinanong sa case ni 53-year-old, okay? Pero babalikan natin to later. St. John's wort induces cytochrome P450, itong subfamily na to, 3A4. Lowering the levels of many drugs like statins, oral contraceptives, and immunosuppressants. So may mga enzymes na nagme-metabolize using cytochrome. Ang problema kapag naka-St. John wort ka, dumadami yung enzymes na yon, nai-induce. Okay? So kapag ikaw ay naka-pills, ano pa, may substrate ng cytochrome, pag na-metabolize ka ng cytochrome, if dumami ang enzyme, mabilis kang ma-metabolize. Wala agad effect yung pills mo. Okay, so may drug-drug interaction. Itong St. John's wort na to, sikat sa healthy options, may effect siya na maganda. Pero kapag multiple medications yung patient, pangit. Kasi magda-drug-drug interaction. Pinaparami ng St. John's wort ang enzyme. Okay? So, mabilis mawala effect ng drug. So, either mabilis mawala effect or mabilis ma-activate, ma-deactivate, etc. Depende sa drug. No? Pag naka-statin to, bababa yung effect ng statin. Ma-metabolize agad yung statin mo. Okay? Pills, mabababa din yung effect. Metabolize agad. Dumami yung enzyme eh. HIV drugs, ganun din. O, FDA nagre-regulate sa mga supplements. Itong mga to, winarn niya kasi unregistered. Okay? Unregistered. So, nasa Shopee. Okay? Ito nakakatakot to. Malinis ba yan? Na-filter ba yan? Baka may lupa pa yan. We'll talk about this later. Ito cytochrome, substrates, tawo. Ito yung mga minimetabolize ng enzyme na cytochrome. Tapos isa sa mga inducer, diba naalala nyo to? Grisimong fen-fen ma-juice. Sa biochem, griseofulvin, rifampin. Andito si St. John's wort.
Okay? So, yeah, inducer siya. Paparami ng enzyme. So, cytochrome, drug. Kunyari naka-pills. So, substrate siya, no? Pag yung cytochrome, minimetabolize niya yung drug, mani-deactivate, dahan-dahan yung drug. Okay? Yan, dahan-dahan. Pag may inducer, na-induce yung enzyme, dadami yung enzyme, ano ba trabaho ng enzyme? Taga-inactivate or deactivate ng drug. I mean, kakalunok mo pa lang ng drug, deactivated agad. O mabubuntis si Ateng kasi na-turn off agad yung pills niya. Okay? Sino nag-induce? Dito, ang nag-induce si St. John's wort. Okay? Si St. John. Inducer kasi siya. So, yung mga kala mo harmless kasi natural, pwede pala mag-drug-drug interaction. Okay? Pwede mawala ng effect ang drug na tinitake ni Lola. Ayan o, kunyari, nagtitake siya ng whatever na substrate ni cytochrome, sinabayan ng St. John, deactivated agad yung gamot. Dahil lang nag-take ka ng supplement na yan. Okay? Ibang usapan naman pag inhibitor. Sana natin pag-usapan. Inhibit yung enzyme, tulog yung enzyme, so ang haba ng buhay ng drug, hindi siya na-metabolize. Okay. Ayun o. Example ng inhibitor naman, grapefruit juice. Mapait yan, natikman ko when I was in Israel. Alam mo yung Israel, ang ganda ng sky nila. Kakaiba. Hindi ko ba kakaiba yung ulap nila, halos wala, ganyan. Tapos sobrang blue. Yung pala may dome. May dome sila. Kaya na-intercept nila yung mga missile, ganyan-ganyan. This is from your biochem lecture. May gamot si Lola, tapos nag-take ng cytochrome inhibitor. Anong nangyari sa enzyme? Ito si substrate, ito si enzyme. Substrate, minetabolize si enzyme. Sorry, baliktad. Enzyme, minetabolize na yung substrate. Boom. Ito naman, kapag may inducer tulad ni St. John's wort, dumadami, nai-induce yung enzyme, dumadami yung cytochrome. Anong mayari kay substrate? Turn off agad. Metabolize agad. Okay? Pag inhibitor naman, tulad ni grapefruit, in-inhibit niya yung enzyme, si Naruto. O ano nangyari kay substrate? Wala nang enzyme, ang haba ng buhay ni substrate. Okay? Kung ano yan, warfarin, ang haba ng buhay ni warfarin. Bibleed to death si Lolo. Naalala niyo yung example ko? Si intern na post-duty, may lumapit sa kanyang matanda for UTI. Binigyan niya ng Cipro. Eh yung matanda naka-warfarin, hindi niya tinanong, pero naka-warfarin siya. So nag-interact. Si ciprofloxacin na nireseta ni intern, in-inhibit yung enzyme. Okay? Wala na yung enzyme. Ang haba ng buhay ni warfarin kasi wala rin taga-metabolize niya. Anticoagulant yan. Dinugo everywhere si Lolo. Dinugo yung mata, tenga, lahat ng orifices may blood. Nag-bleed to death siya. Okay? Dagdag interaction. Anyways, these are the supplements that increase, nagpapataas ng bleeding. 11 na. So 5 Gs. Garlic, ginkgo, ginseng, ginger, and fish oil. Pag sobrang dami mong tinake. Okay, hindi naman totally iwasan mo yan hindi mo magagarlic sa pagluluto. Hindi naman ganun, no? May certain dose yan na magkakas na ng bleeding. So, ingat-ingat pag nagtitake yung mga tita mo ng supplements na ganito. Tapos naka-mefenamic acid sila for whatever, for gout, for arthritis. Okay, naka-celecoxib sila. So, alamin niyo yung mga NSAIDs, ha? Kasi hindi naman nila alam kung ano yung NSAIDs, di ba? So, pag sinabi nila mefenamic, ibuprofen, ano pa, etc. Marami yan. Okay. So, mag-interact yan with the following. And pareho sila pro-bleed. So, magbe-bleed yung matanda. These supplements inhibit platelet function and can cause serious bleeding when combined with NSAIDs, dugtong nyo nga, anticoagulants, or antiplatelets. Pag may pampalusaw ng dugo si patient, tapos sinabayan mo pa ng mga to na pro-bleeder, duduguin siya. Antiplatelet mo, aspirin. Anticoagulant mo, nasabi na natin, warfarin, etc. NSAIDs, yung mefenamic, ibuprofen, etc. Ketorolac. Yan. Tandaan na. O yung tita mo, naka-fish oil.
Inhibitor ng platelet yan. Ha? Pag na-reseta mo siya ng NSAIDs, ang laki ng points niya for bleeding. Okay? So, 5 Gs and F. Si ano na F nung Feb 14. Joke. Next, so for this patient, herbal supplements provide limited benefit. Ganun mo explain. Limited benefit po, tita. Okay? Pero may significant interaction risk. So guideline-based pharmacotherapy and lifestyle changes are preferred. Pero doc, kung hindi naman siya wala siyang maintenance, pwede. Okay? You can allow, but do not promote. Kasi kapag may nangyari sa patient mo, tas sinisi ka, si doc nagreseta siya ng St. John's wort. Yari, license mo. Cancel ng PRC, etc., etc. Lalo na pag namatay ng patient, ha? So, ang mga drugs, pharmacotherapy, preferred yun. Kasi naaral. Alam yung expected adverse effect, myositis, myopathy, mga ganun. Alam yung contraindication, ito, bawal sa sira ang kidney, kasi maglalactic acidosis. Okay? Tandaan, ng supplements, explain mo sa patient, hindi po siya regulated. Okay? Not FDA regulated like drugs. Ang nag-govern, again, pag sa US, DSHEA, sa atin, FDA. Mabasa boards. Sa Pinas, FDA. St. John's wort, nag-i-interact po yan sa mga enzymes mo sa katawan, CYP3A4. Tapos pag nag-interact po yan, pwedeng mawalan ng effect yung mga gamot mo. So, tataas na yung lipids mo, ganyan-ganyan. Okay? O, okay ang mood, slightly, pero yari ang statins. Garlic, ginkgo, and ginseng, tinanong niya, di ba yung mga G? It will increase bleeding risk. Lalo ka na po, tita na naka-ibuprofen, which is an NSAID. Sabi mo lang, mag-i-interact po itong garlic sa gamot nyo na to, pwede kang duguin. Okay? So, ang drugs, ito yung drugs, mga gamot, pilot-tested airplane sila. Ang supplements, para siyang homemade airplane. Okay? In pharmacology practice, herbal supplements should always trigger concern about unproven efficacy, cytochrome interactions, and bleeding risks, especially in patients taking multiple medications. So, sasakay ka ba sa ganito? Homemade airplane. Yan. Ito man, pilot-tested airplane. Gamot. Ito, herbal or supplements. What else? Magkaiba yung regulating body, Okay. For a while. Coffee break, 1 minute. 2 minutes. You can have your bladder break.
Or pala yung espresso roast ng Starbucks. Lagi akong Colombia eh. Ngayon ko lang discover yung espresso roast. And sana nga naman yung lyrics ng mga pinapakanta sa inyo. Sa Rainbow. Di ba sabi, even if there is pain now, everything will be alright. Message yun sa sa ano nyo. Sa med school. Hindi forever ang pain. Ha? Second year na. 2 years na lang. Hindi na makikita yung pagmumukha ng mga kaklase nyo. So, konting tiis. Hindi na awayin. Okay? O kung hindi mo talaga siya bet, just be civil. Hindi ka rin naman niya bet eh. Kaya pinagtsatsagaan. Kasi pag kumonti kaya mas mahirap. Ikot agad yung duty. Anyway, so unlike drugs, dietary supplements are legally treated as food. So manufacturers do not need to prove safety or efficacy before selling them. Wa, pagkain yan eh. So hindi mo na kailangan i-prove na safe and efficacious. Tulad ng bigas. The DSHEA allows supplements to make structure function claims but not disease treatment claims. Okay, o itong gantong structure para sa function ng ganto mo yan. Pero hindi nila maklaim na, oh, pag uminom ka ng St. John's wort, makukure ang insomnia mo or depression mo. Nang ganon. Kaya nga, no approved therapeutic claim. Iudugtong nila doon sa supplements. Again, mga issues dito, self-regulation by manufacturers, variable yung purity nila, mislabeling, contamination. Yan. Minsan, 32% yung botanical substitution sa isang studies. Again, because manufacturers largely self-regulate, product purity and potency may vary significantly. So dietary supplements have weaker regulation than drugs, leading to variability in safety, purity, and efficacy. Ayan. Weaker regulation, again, regulated as food. Kaya supplement lang sila. Sa atin, ito ang nagre-regulate, ha? FDA nga. And kapag may nangyari, kunyari, nagtitake ka ng isang supplement, kailangan i-report kung anong major event na nangyari sa'yo. Okay? So, sa Pinas, FDA, and you have this Republic Act of 9711. Kasi ang DSHEA hindi nag-a-apply sa Pinas. Ang supplement sa atin, regulated by FDA under Republic Act 9711. Yun lang, tandaan na. And yung iba, ni-regulate din ng PITAC, Philippine Institute. Pag trino or false ko kayo sa exam, dapat alam nyo. Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare under the Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Sila ang nagpo-promote ng herbal medicine, nagpo-promote ng research sa herbal meds and traditional therapies like acupuncture, mga ganun, ventosa, pitak. So kapag kunyari mag-ano ka na acupuncturist, tanong mo muna, Doc, ano ka ba? Pitak certified ka ba? Kasi yun yung parang kung sa doktor, PRC, may PRC license ka ba? Kung acupuncturist, may pitak license ka ba? Yung hindi natin magamot sa Western, i-try mo Eastern. Kunyari, nag-give up na yung mga neuro and PT sa patient mo na stroke, hindi na talaga, spastic na talaga. Kung gumive up sila, try mo sa ibang modality, Eastern Med. Okay, sa acupuncture. May scalp acupuncture, talagang na lumalambot yung mga spastic. Yung iba na naka-crutch, cane, ganyan, nakakalakad. Amazing nga eh. Si Dr. Strange, diba? Hindi siya magamot nung na-aksidente siya. So, pumunta siya kung saan Eastern medicine ginawa. Then again, priority, Western muna. Kasi sila yung mas aral na aral. Alright, let's proceed with your botanicals. Pag natural, hindi necessary, safe agad ah. Okay? Kaya hindi mo kinakain yung mga damo-damo dyan eh. Kasi unang-una, hindi siya pure, baka may heavy metals, ganyan-ganyan.
Ang herbal product, pharmacy siya with unknown ingredients. Unknown ingredients. Okay? So botanical supplements contain multiple active compounds, making toxicity and drug interactions difficult to predict. Okay? So, yung minsan may toxic ingredient, effective nga, pero nasira yung atay kasi may heavy metals, may lead. Yan, misidentified species, o kaya kinain mo yung damo, tapos may bubuyog pala, nag-anaphylaxis ka doon, tapos nag-interact sa ibang gamot mo. Okay? Kaya nga, when you interview your patient, di ba, general data, HPI, chief complaint muna pala, past med, magtatanong ka ng past med dyan. Ano mga sakit mo from head to toe? Yun yung technique ko eh. Head to toe, para wala na akong i-memorize sa script na, ay, dapat natanong ko yung heart, ganyan-ganyan. Hindi. May sakit ka dito, may sakit ka ba sa baga, sa puso, sa tenga, sa mata, head to toe, para kompleto. Okay? And then, you ask for the ano mga naging sakit mo, lola, high blood diabetes, atay, sakit sa whatever, kidney, isa-isahin mo lang kung anong organs nakikita mo sa taong yun. And, may iniinom po ba kayong gamot? Ganun magtanong ng maintenance medications. May iniinom ka bang gamot? Kahit anong gamot. Kasi hindi mo pwede isa-isahin eh. May iniinom ka bang pang BP, pang diabetes? Ang tagal nun. Tanungin mo na, may iniinom ka bang gamot? O kaya herbal? Yan. Para ma-check mo nagda-drug-drug interaction. Sabihin, yun mo ng statin, simvastatin, rosuvastatin, pero hindi effective. Yung pala sinasabayan niya ng something na herbal. Tapos, kina-cancel out niya yung effect ng statin niya. So, some botanicals have clear toxic mechanisms such as aristolochic acid. Nandito ba siya? Ayan. Causing renal failure and ephedra causing sympathomimetic toxicity. Baka itanong ko to. Ephedra. Pag take ka ng ephedra, okay, na botanical, nakasimpa mode ka. Nakasimpa mode. Okay? Para siyang epinephrine eh. So, dilated yung mata mo, tachycardic ka, ganyan. Right? So, pag botanicals, multi-drug mixture siya, so pwedeng cytochrome interactions, additive ang toxicity, and unpredictable ang dose. The main clinical risk of botanical is unpredictable toxicity and drug interactions due to multiple active compounds. Sa isang herb, concoction, ang daming compounds doon. Okay? Hindi naman kasi na-purify. And they contain multiple unregulated pharmacologic compounds. BKC, tandaan nyo to, black, kava, caparal, bad for the liver. Hepatotoxic yung mga yan. Okay? BKCC. Aristo, sira kidney nito. Ephedra, na itatanong ni Doc, ito BKC, liver ah. Bad kay liver. Aristo, sira kidney nito. Ephedra, epi. Mukha kang naka-epinephrine. So, dilated pupils mo. Ganyan. Naalala niyo epi? Simpa mode. Stimulate si alpha, beta 1, beta 2. So, many botanicals cause organ toxicity or adrenergic effects, making them clinically dangerous despite being labeled natural. Okay? So, bakit nami-miss yung adverse effect? Kasi nga, hindi naman nire-report ng mga pasyente. Poor adverse event reporting and products are rarely chemically analyzed. Kasi hindi kailangan eh, supplements lang sila. High-risk groups. So, mga supplements, avoid mo in elderly kasi ang dami nilang maintenance, medications, and babagal ang metabolism in some. Kasi kailangan mo yung liver and kidney dyan. Polypharmacy patients, yun nga, yung maraming, inaantok na si Doc agad. Maraming medication na tinitake. Liver disease, pag sira ang liver, matagal ang buhay ng mga gamot sa dugo mo. Pregnancy, kasi may hormone fluctuations dyan, and yeah, baka pag nag-supplement, may ininom ka supplement, dumiretso sa fetus mo. Yari. Okay. So, tingnan nyo, many botanicals can cause serious organ toxicity sa liver, kidney, heart, and central nervous system. So, many are recommended to avoid clinically. Okay? Dok, itong black hosh, whatever, pwede ba yan sa menopausal symptoms? Pwede pag wala kang problem sa liver. Ayan, avoid if liver disease. Ephedra, na stimulant, na bronchodilator. Avoid in cardiovascular disease. Pero kung ako sa inyo, avoid. Okay? Pero kung ikaw gusto mo lang itry, royal jelly, yan.
para sa ganto mo. Basta wala kang allergy asthma, pwede mo naman i-try. And wala kang iniinom na concomitant maintenance medications. Okay? Ito lang, same lang yung table na yon, ni-retype lang, ha? Same lang to. This is from Katzung 16th edition, 2024. Nanap ko pa yung latest edition ng Katzung nyo. Kasi yung 15th edition, medyo luma na. 2020, ano ba yun? 1? I think. So, majority, avoid, do. Sino to? Diba? Kung baga sa, ba puro AI na ngayon. Ako si Echinacea. Ang effect ko ay ganito, ganyan. Yan. Tulad ngayon, meron akong common cold. Kung herbal supplement lang available, bakit ba nagre-resort sa herbal yung mga pasyente? Kasi babasa nila sa sa Instagram, o kaya Google. At saka yan yung hindi mo kailangan ng reseta. Okay? Yung ibang doktor nag-endorse ng mga herbal supplements. Nire-risk nila yung license nila actually. Si Doc Alvin ba yun? Ine-recommend siyang supplements eh. Pero wala pa nagre-reklamo. Actually, sa ethics, bawal ka mag-endorse ng brand. Okay? Bawal ka mag-endorse ng brand. Kaya medyo pag-uusapan niyo dyan si Bello. Bakit ni-endorse si Bello yung sarili niyang May ginawang business strategy si Bello such that doktor siya pero na-endorse niya yung niya, business niya. Anyway. So ikaw, kunyari, doktor ka, tapos gusto mong prescribe ng ganito, huwag mong ipagdiktikan sa patient na, ano lang bilhin mo, GlaxoSmithKline lang ha, walang ibang brand. Mati ibang doktor, may preferred ganito ganyan. Baka nakita nila mas effective, mas hiyang sa majority ng patients, or may kapalit na abroad, trip abroad. Sabi ng ahente, Dok, reseta ka na nito, mga 100 na prescription, papadala ka namin sa Europe. All expense paid. Anyway. Echinacea, immune booster switch to. Galing siya sa coneflower. Ayan si coneflower. Hindi siya cure sa sipon, mild stimulator lang. Okay? Kikita niyo yan, Echinacea purpurea. Is an immune modulating herbal supplement commonly used for sipon. Yan, kailangan ni Doc ngayon. Kung mag-herbal siya. Pero ayoko kasi hindi ko alam tama nito sa liver or kidney ko eh. Its active compounds stimulate innate immune activity, but effects are modest and formulations vary. So, stimulate niya yung innate, hindi adaptive sa exam nyo. Innate immunity. Effects niya, konti lang, modest. Iba-iba kasi yung formulation, depende sa brand. Ang issue dito, variable formulation, modest benefit, and hindi pwede kapag may autoimmune disease ka, si patient. Kasi stimulate na yung immune system mo eh. Paano kung may autoimmune problem to? Hyper-G na nga yung immune system, in-stimulate mo pa. Baka mag-flare. Kung may SLE, mag-flare. Okay? So ako si Echinacea, meron akong ilong. Kasi pwede ako sa rhinorrhea. Ganon, pag nag-AI kayo. No? May silbi. Benefit, modest lang. Ano pa? May contraindication, no? Ang adverse effect, napaka non-specific. High risk in atopic patients. Bakit? Kung may atopy ka, tulad ng bronchial asthma, atopic dermatitis, alam mo yun, may problem ka sa immune system, pwede niyang stimulate ang immune system mo lalo. Kasi immune stimulating herbal supplement siya. So kung may asthma, hika, whatever or autoimmune problem si patient, bawal to. Okay? Mababawasan yung cold symptoms niya, pero mag-flare ang immune system niya. Gusto mo ba yun? So, yung mga contraindications, alamin nyo bawal sa autoimmune disease, and yung mga naka-immunosuppressants. Immunosuppressant, sinupress ang immune system para hindi ma-reject yung, kunyari, organ, transplant patient pala. Pag nag-echinacea siya para sa sipon, go, gina naman yung mga immune system, titirahin niya yung organ, nakaka-transplant lang, mare-reject yun. Wala lang. Huwag na to. Summary ng everything yata yan eh. So, Palmetto, tatanong ko sa exam. St. John's Wort. Okay. Cava, hindi na. Valerian, hindi na. Okay, let's talk about garlic. Garlic. Ako si garlic. Pinapalabnaw ko ang dugo mo, pero nilulusaw ko ang taba mo.
Pwede na mag-voice over si Doc. Okay, garlic. Lahat tayo kumakain ng garlic, di ba? This one contains organosulfur compounds. Mainly, allicin. Itong allicin na to, responsible for lowering your lipids. Magpapababa ng cholesterol. Okay? Ano pa? Anti-platelet. So, lulusaw, no? Lulusaw dugo mo. And nagpapavasodilate ng blood vessel. Kuha nyo, ang dami, di ba? So, garlic. May benefits naman talaga. Garlic. Anong benefits niya? Baba ang LDL, yung bad cholesterol. Ano pa? Mag-vasodilate ang blood vessel. Blood vessel. So, pampababa ng BP to. Paisa. Lusaw dugo. Lusaw dugo. Antiplatelet kasi. O, bahala na kayo maglagay dyan. Okay. So, GI upset, ang adverse effect nito, antiplatelet activity, meron. Reduce cholesterol, yes. Lower BP, yes. Okay? Kaso nagda-drug-drug interaction and may characteristic odor. So, tingnan mo yung binibenta na itong brand na to, odorless garlic. Again, ako si garlic, pinapalabnaw ko ang dugo mo kasi antiplatelet ako, pero nilulusaw ko ang taba mo. Kasi I lower LDL cholesterol. Ano pa? Yung iba kasi hindi afford yung mga gamot talaga, so nag-sort sila sa herbal. Nilulusaw ko ang taba mo. May isa pa. Pinababa ko ang BP mo. Okay, tandaan mo si garlic na may ethics. De, joke lang. Ano yan? Blood vessel yan. Kasi hypotension, tas lowers cholesterol. Ano pa isa? Bleeding. Bleeding risk. Lusaw dugo. Antiplatelet kasi. Ito yung mga pinagsasabi ko. Garlic. Garlic has mild statin-like lipid effects and aspirin-like antiplatelet activity. So, para siyang mild statin and mild aspirin. Okay? Si garlic, inhibitor ng rate-limiting enzyme for de novo cholesterol synthesis, CHR, na nilalabas sa boards forever. HMG-CoA reductase, ang rate-limiting sa cholesterol synthesis, de novo. Garlic will inhibit that. Statins will inhibit that. Okay? Ano pa? Garlic will also inhibit thromboxane A2, so hindi mag-aggregate ang platelets mo. Ang problema dyan, pag nahiwa ka, hindi mag-aggregate platelets mo. So, bleed. Okay? Ano pa? Nahiwa ka pa habang nag-ano ka ng garlic, no? Anyway. Vasodilation. So, kaya iba nag-ano ng garlic sa honey. Yung may concoction silang ganun. Nakakapababa talaga ng BP yan, no? Kasi increases nitric oxide. Kaso, yun nga. Ay, pati hydrogen sulfide. Ito yung mabaho na amoy. And may antioxidant activity. It lowers yung pagsusunog ng LDL. No? Lowers LDL oxidation. Okay, again, mild statin and aspirin activity. Ha? Si garlic. Ang dami niyang effects na magaganda. Tatanong ni Doc yan. Anong mangyayari sa blood vessel? Vasodilate. Anong mangyayari sa cholesterol? Bababa. Ano pa? Anong mangyayari sa platelet? Hindi mag-aggregate, so bleed. Okay? Para maalala mo yung effects, i-exaggerate mo. Pag lumunok ka ng 1,000,000 garlic, anong mangyayari sa'yo? Lusaw dugo, baba cholesterol, dilate lahat. Dilate ang blood vessel. Okay? Enteric-coated preparations ang preferred. Okay? And short-term use lang ang recommended. Ito, garlic. Ito, kyolic. Parang ngongo. Kyolic. Yan. 1 per day. Tiyan mo, nakalagay yung cardiovascular. Tama naman kasi sa blood vessel effect nito, sa cholesterol. Kung raw garlic naman, para magkaroon ng clinical effect, yan, kung makain ka ng raw, hilaw na garlic, 1 to 2 cloves per day. Okay? Or 2 to 4 grams raw garlic equivalent yun. Ito ang bulb. Isang buo ang bulb. Isang pisngi, garlic clove. Ilan ang kailangan mo para may clinical effect? 2 cloves per day. Huwag mo naman patirahin si Lola ng isang buong garlic, no? 2 lang, no? Na raw. Tapos kunin mo yung extract. Pwede yun. Kung gusto niya pababa cholesterol, BP, ganyan. Pero, walang kasabay na ibang gamot, ha? Yan. So, these are the clinical dose equivalent to about 1 to 2 cloves of garlic per day. Typically required to achieve lipid or blood pressure effects. Doc, isa lang, o kaya 0.005 lang tinake niya. Walang effect yun. Ito nga, i-highlight niyo na. Kung magtatanong ako ng dose sa garlic yun.
Ayan nakalagay, 1,000 milligram. Pasok yan kasi 900 to 1 to nga milligrams per day. Pero kung hilaw, 1 to 2 cloves per day. Adverse effects, GI upset, nausea, utot ng utot, garlic odor. Hindi na yan bago sa'yo kasi ganyan amoy ng kilikili mo, di ba? Garlic makes blood slippery. The main clinical concern is bleeding risk sa garlic due to antiplatelet effects. Lalo na pag sinabayan mo ng anticoagulants and NSAIDs. Ito yung trabaho ni platelet, to. Sa primary hemostasis, nagkukumpulan muna sila. Ang garlic will inhibit that. Okay? Garlic will inhibit platelet aggregation. So may problema yan kapag nasugat ka, ha? Ano pa? So hindi siya pwedeng isabay kapag may tinitake si Lola na pampalusaw ng dugo din, warfarin, anticoagulant, Dowax, yung mga direct oral anticoagulant such as apixaban, aspirin na antiplatelet talaga, Clopid, NSAIDs, lahat to pampalusaw ng dugo. Huwag mo nang sasabayin yung garlic. Pero kung wala naman siya niyan, pwede. Okay? Gusto niya ng natural na mild lipid lowering effect, mild BP reduction, and may antiplatelet activity. Okay. Anong dose? 1 to 2 cloves per day. Anong problem? Bleeding risk. Okay, bleeding risk. Isa to sa mga 5Gs, di ba? Garlic. Okay. Oh, kailan nyo na yan eh. Dapat pag nakita mo yung garlic, kita mo nagsasalita siya. Ako si garlic, pinapalabnaw ko ang dugo mo. Pero nilulusaw ko ang taba mo. Binababa ko ang BP mo. Pero pwede kang duguin. Sino naman to? This is ginkgo biloba para sa mga boba. Di joke lang. Ginkgo. Ginkgo. Para sa mga vovo. Si Rasta G, di ba? Yung term niya. What's up mga vovo? Anyway. Mga maglagay ako ng picture sa exam. So, tandaan nyo to si ginkgo, mukhang pamaypay. Ginkgo biloba para sa mga boba. Bakit? Increases cerebral blood flow. Go mga vovo. Di joke lang. So, pang cognitive impairment, dementia, memory support, blah, blah, blah. Ano pa? Ang active components niya, flavonoids, terpene. Pansinin nyo, may certain diction kami, mga prof nyo. May mga words na iniskipan niya or ang bilis niyang i-pronounce. Ibig sabihin, hindi niya itatanong yun. Pero pag medyo may emphasis sa certain words, itatanong niya yan. Ha? Flavonoid, terpene, tatanong ko yan. Yung active components ng ginkgo. Okay, ito mga ginkgo glides, whatever, hindi na. Anong ginagawa ng ginkgo? Bakit okay siya sa mga vovo? Increases cerebral blood flow. Bilis yung daloy ng dugo sa utak mo. Okay? Ano pa? Inhibits PAF, platelet activating factor. Inhibits PAF. So, antiplatelet siya. Pag wala kang aspirin, ito yung alternative. Okay? Neuroprotective. Ano pa? For cognition support. Kaso, ang adverse effect nito, GI upset. And, kapag too much naman, nag-ginkgo ka 1,000,000 kilogram, too much cerebral blood flow, pwedeng mag-bleed. Okay? So, overbleeding risk din kasi nga antiplatelet. Ano pa? Ginkgo biloba contains flavonoids and terpene lactones that improve cerebral perfusion and inhibit platelet activating factor. Yung isa, ini-inhibit ang thromboxane. Si ginkgo, ini-inhibit ang PAF. Oh, magkaiba yun ha. So, itatanong ko, sino inhibit ng thromboxane? Pero parang sila antiplatelet. One of the G's na duduguin. Ito yung sinabi ko kanina. Okay? So, ganun din. Hindi mag-aggregate platelet. So, too much ginkgo, duduguin. Vasodilation, because ginkgo increases nitric oxide. So, too much ginkgo, hypotension. Antioxidant si ginkgo biloba. And, ano pa? Improve cerebral blood flow, modulates your neurotransmitters. Pampataas ng acetylcholine, okay to for memory. Pampataas ng dopamine. Kaso, di ba, inversely proportional yan. Pag tumaas si dopamine, bababa ang prolactin. Flat-chested ka. Di ba? Ano pa? Serotonin. Ayan, happy hormone. Ingat-ingat lang. Pag schizophrenia, too much dopamine, bawal ka sa ginkgo. Mas lalong tataas ang dopamine mo, ha? Ginkgo, adverse effects, bleed and seizure risk. Okay? Bakit may bleeding? Kasi nga antiplatelet. Bakit may seizure risk? Kasi nga pinapakialaman niya yung neurotransmitters mo. Okay, so bawal ka masobrahan. So the most clinically significant adverse effect,
of ginkgo is bleeding due to platelet inhibition. Yung iba nag-allergy din dyan. So avoid kapag may mga pampalusaw ng dugo na si patient, may naka-anticoagulant siya or naka-antiplatelet, and kapag may seizure or may epilepsy si patient, avoid ginkgo biloba. Okay? Kasi merong yung seeds nito, may ginkgo toxin and can cause seizure. And yun na nga, pinapataas niya yung ibang neurotransmitters. Increases cerebral blood flow, para sa mga vovo, ginkgo biloba. Mnemonic lang yun, ha? Important drug interactions. Ang ginkgo nag-i-interact sa mga antipsychotics. Asan? Hindi ko sinulat. Sulat nyo na lang. Antipsychotics, anticonvulsants, and antidepressants. Nag-i-interact ang ginkgo sa mga yon. Aside from this. So kapag si patient mo may depression, schizophrenia, whatever, iwasan mo to. Kasi ma-alter lalo or ma-alter rin niya ang neurotransmitters. Okay? Ano pa? The most commonly used clinical dose of standardized ginkgo is 240 mg daily divided into 2 doses. So underdose to. 240 mg per day. So pwedeng 120 sa umaga, 120 sa hapon. So 4 na tablets ka dyan, no? Pwede ka tatanungin dose. Anong effect nito? Increases cerebral blood flow, antioxidant, antiplatelet, and can cause bleeding risk with anticoagulants. Ako si ginseng. Ginseng yan. Sexy ginseng. Okay ako sa brain and heart mo. Ginseng na tayo. Scientific name, Panax ginseng. So, pag scientific name, capital to, then yung next ay, diba, genus then species, small letter. Okay? Ang ginseng, para siyang herbal na caffeine plus mild insulin sensitizer. Kaya nga sexy, oh. Sexy ginseng. Mild insulin sensitizer. So ginseng contains ginsenosides that produce adaptogenic, metabolic, and neurostimulatory effects. Para sa ng ginseng, doc, glucose control, immune modulation, neurostimulation, stress resistance, kaya nga adaptogen, energy enhancement, kaya sabi ko, para siyang herbal caffeine, nitric oxide, nagpapataas, vasodilator, bababa ang BP, pag naka-ginseng ka, favorite to ng mga Koreans. And glycemia. Bababa ang sugar mo. Okay? Glycemia. Ang mahal ng benta nito sa Korea. Ginseng nila na pure. Na-try ko na yan. Nahilo ko kasi bumaba talaga BP ko ng bongga. Pero okay yung effect niya in terms of mentation. Parang hyper ka talaga. Kasi nga ang ginseng, ayan, no? Ano sinabi ko? Energy enhancer. Para siyang caffeine. Okay? So, ang pasyente mo, diabetic, na lanta-lanta, vovo pa, hindi joke. You can give ginseng. Kung walang ibang tinitake si patient. At okay ang liver and kidney niya. Okay. Baka nagtitake ka niyan eh. Bakit Panax ginseng? Kasi yun nga yung name niya, scientific name. Why the... Okay, mechanism of action. Effects vary widely because ginseng preparations are not standardized. Kung gusto nyo ng matinong ginseng, Korean brand yung okay. So ginseng affects multiple systems including yung CNS mo, brain and spinal cord, CNS neurotransmitters, glucose metabolism, and immune activity. Okay? So ginseng stimulates everything, yung utak, yung metabolism, and immune system. Pag tinanong kita ng pwedeng side effect or sinong herbal supplement ang magkukos ng hypotension, dapat alamin nyo sino nagkukos nitong vasodilation chuchu. Kaya bigyan ko kayong case na si Lola kumain ng ganito, sandamakmak ginseng everyday for 10 years. Yung mangyayari sa kanya. Ito si Dan. Dan naman ang pinapakialaman niya. Dopamine, acetylcholine, norepi. Yung kanina, iba. Medyo may pareho, pero may serotonin dun eh. Yan. Insulin release, okay for DM, etc. etc. Okay, ginseng adverse effect. Di ba para siyang caffeine? So, insomnia ka. Pag nag-ginseng ka sa gabi, yari ka, di ka makatulog. Tapos sa sobrang hyperstimulated ng brain mo, tumaas pa yung mga neurotransmitters mo na si DAN, headache.
Ayan, nervousness, etc. Possible hypertension, estrogen-like effects, and bleeding. Okay, so reason. Additive ang effects on glucose or bleeding. No? So, wag mo sasabayan ng mga gantong drugs. Kung si Lola na diabetic at naka-insulin, tapos nag-ginseng ka pa, bonggang-bonggang bababa ang BP. BP? Blood sugar. So, pwede naman siya mag-hypogly. Okay? So, wag mong pagsasabayin. Naka-oral hypoglycemic siya, tapos nag-ginseng pa. Pareho sila magpapababa ng sugar. Pwede na, mag-hypogly yan. Sige ka. Ano pa? Standard dose nito, 1 to 2 grams per day ng crude root. Equivalent siya sa 200 to 400 milligrams standardized extract. Hindi ko tatanong. The most important clinical concern with ginseng are CNS stimulation, possible hypoglycemia, and interactions with anticoagulants. Okay? So ito may ginseng ang Enervon active. May royal jelly pa. Na nasa table, balikan nyo kung anong ginagawa ng royal jelly. Ginseng. So wag ka mag-Enervon active pag gabi na. Kasi nga, di ba sabi ko, stimulant to sa utak. Cognitive support. Adaptogen siya. Chu-chu-chu. Ang stress response. Next, ako si milk thistle. Okay ako sa inyong liver. Okay. Kaya may atay dyan. Silybum marianum. Ang scientific name. Okay. Ito maganda to. Ilalabas ko to. Okay. Yan. Ang key active compound ng milk thistle ay silimarin. Naririnig mo lagi yan sa radyo. Take silimarin capsule. Okay for your liver. Ganyan. Itong nasa baba, brand name. Kailangan mas malaki yung generic kumpara sa brand. So the key active compound for milk thistle is silimarin and may mixture of flavonolignans. Again, ang main active component naman ay silibinin or silibin. Yunbin and yunseri. Parang anak ni Yunbin and siri. Para sa ng milk thistle or silimarin mo, liver protection. So kung manginginom ka o kaya may hepatitis si patient or nasira ang liver ni patient for whatever reason dahil sa mga toxin, pwede mong bigyan ng silimarin caps. Si tita, ha? O si tito na manginginom. Kung gusto mong protektahan ang liver niya, milk thistle or silimarin. Dito ka na sa silimarin, gamot na to mismo eh. Doc, gusto niya herbal lang, edi milk thistle. Milk thistle, may L, good for your liver. Tandaan ha. Silimarin saves the liver. Ang gagawa niya, mga yan, stabilizes liver membrane, hepatocyte membrane, inhibits toxin, nagpo-promote ng liver generation or regeneration. Ano pa? Yellow. May jaundice protection. Kasi poproteksyonan nga yung liver mo eh. So again, milk thistle contains silimarin, particularly silibinin, which protects your hepatocytes by antioxidant activity and membrane stabilization. So okay talaga siya for the liver. Okay? Kung may happy-go-lucky ka, sisirain mo liver mo, alcohol ka, kasi saan kayo unang-una sa mga med school matatapos ang school year? Di mag-ano ka muna, silimarin caps. Protects the liver. Okay? Pinapataas pa yung glutathione mo. O, hepatocyte regeneration. So, okay siya. Yan. Liver shield ang milk thistle, ha? Protects hepatocytes from toxins. Bakit siya nagpo-protect? Kasi antioxidant and may membrane stabilizing mechanism siya. So kapag nasira ang liver naman dahil kunyari nag-hike ka, tas gutom ako, may mushroom dito, kainin ko. Kinain mo yung mushroom, deadly ano? Itong mushroom na to is amanita. Pwede ka mag-amanita mushroom poisoning. Okay? Ang amatoxin ay galing sa Amanita phalloides. Amanita phalloides. To, yung nasa gitna. Okay, kakain ng ganyang mushroom, ha? Yung ba kasing hikers, natural to, safe to, ganyan-ganyan. Sa New Zealand, pag nag-hike ka, sobrang linaw ng tubig. Yung iba, iinumin nila. Hindi nila nakikita microscopic organisms. Ew. Huwag kain ng kain. Eto, si Amanita phalloides, nagkakos ng amatoxin,
that can cause severe liver failure. Okay? Yung amanita na lumabas sa boards, yung toxin niyan inhibits RNA polymerase 2. Naalala niyo siya, RNA polymerase 2, RMP. Siya yung gumagawa ng messenger RNA. So wala kang mRNA. Walang mRNA, walang protein, walang translation eh. O di walang protein na kailangan ni liver, mamamatay yung hepatocytes. Yan mangyayari pag naka-amanita poisoning ka, inhibit ang RNA polymerase 2, itatanong ni doc, walang RNA, walang protein, mamamatay ang liver cell. So anong gagawin ng milk thistle mo? Yung silibin or silibinin, ibablock ang toxin entry. Si amanita, toxin, bawal ka pumasok sa hepatocytes. Okay? Silibinin inhibits OTAP. OATP transporters in liver cells. Kasi yung toxin na yan, may entry point. Ang pangalan ng gate ay OTAP. OTAP na lang, kahit hindi naman talaga OTAP basa niyan. OATP transporter sa liver cells. So, pag nakasilib milk thistle ka, hindi makakapasok yung toxin. Okay? So, protektado ang hepatocytes. It locks the liver door against the toxin. Sinasara ni milk thistle yung pintuan para hindi makapasok si amanita. Ano pa? Antioxidant, increases glutathione, lowers lipid peroxidation, protects your liver membrane, hepatocyte membrane. And pinopromote niya yung hepatocyte regeneration. Kasi si milk thistle pinopromote ang RNA polymerase 2. Okay? RNA polymerase activity. So, dadami yung protein, etc. etc. Faster ang liver recovery kapag nakasilimarin ka. Wala lang. Dami niyang tatanong ni Doc yan. Faster liver recovery. Treatment for amanita poisoning. Ang preferred form ay hindi yung supplement form. Ang preferred ay IV na. IV silibinin. Okay? This is given with activated charcoal for supportive therapy. Gagawin mo lahat. Hindi mo papasukin. Iba-bind mo yung nasa GI tract pa lang. Yan. Antidote to. So, alamin nyo. Tatanong ni Doc. Adverse effect ng milk thistle, GI headache rash, kulang ng L. High dose, too much milk thistle naman, laxative. Pupururot ka. Okay siya, silimarin kasi hindi masyado nag-interact sa enzymes. Okay? Ayan. Next, ako si St. John's wort. Hindi kilala ni Doc yung bulaklak. Basta yellow, jaundice, John's wort. Okay? Ako si St. John's wort. Pampahappy ako kaya smiley face. Okay? Pampahappy siya. May mild antidepressant effect. Ayan. This is Hypecum perforatum. Parang hymen na perforate, no? Anyway, Hypecum perforatum. St. John's wort, matatapos na tayo. Don't worry. Acts as a herbal antidepressant, primarily by inhibiting reuptake of serotonin, norepi, and dopamine. Tandaan nyo yung group SEND. Okay, SEND help. So, pampataas ng mga yan sa synaptic cleft, happy ka. Taas ng serotonin mo, norepi, and dopamine. O, yan yung effect ni St. John's wort. Kaya okay siya for mild to moderate depression. Okay? Comparable to SSRIs kung ang depression mo mild lang. Pero hindi yan uubra if ang depression mo severe. Okay? Tanda na. Yung anak ni Atienza, no? Kung naka St. John's wort. Hindi, severe yata siya eh. Severe depression. Kung mild to moderate, pwede yung St. John's wort. Kung walang ibang tinitake na gamot and okay ang liver and kidney, ha? Key active compound sa St. John's wort na yan, hyperforin. Yan yung antidepressant. Okay? So, ano naman kung may hyperforin ka? Inhibits reuptake of monoamines, your SEND. Ipe-prevent mo yung pagbalik ng mga neurotransmitter sa presynaptic neuron. So, para siyang SSRI or SNRI. Recall nyo lang, may neuron na nagre-release ng adrenaline, may neuron na nag-secrete ng serotonin, and dopamine, etc. Yung mga SSRIs, di ba, pharma nyo to, di ba? Oh, kung na-release mo na yung neurotransmitter, ang degradation nito is more of uptake, reuptake. Pagtapos na yung trabaho ni epi, whatever, serotonin, balik ka na dun.
kapag naka-SSRI ka, inhibited ang pagbalik, ang reuptake. Di ba TCA, reuptaken. SSRI, SNRI, ganun din. So kapag na-release mo na yung neurotransmitter, si SEND, serotonin or epindopa, babalik na sila, sabi ng mga gamot or SSRI or St. John's wort, huwag ka muna bumalik, diyan ka lang sa synaptic cleft. Eh di ang tagal ng buhay ni serotonin or epidopa sa synaptic cleft. So sasaya ka. Okay? So natural antidepressant siya. Bakit? Pag tinanong kita, A, nagpo-promote ng release. B, gumagawa ng neurotransmitter. Hindi. Ang sagot doon, bakit siya antidepressant? Prevents reuptake. Okay? Reuptake blocker siya. Imbis na bumalik agad yung mga neurotransmitter, tapos na yung trabaho ko sabi serotonin, tapos na yung trabaho ko balik na ako. Sabi ni St. John's wort, hindi, diyan ka lang. Diyan ka lang muna. Tagalan mo yung effect mo, serotonin, para happy siya. So, mild antidepressant effect. Okay? Ano yung adverse effect niya? Most characteristic adverse effect of St. John's wort is, kita mo, medyo iba kulay niya, photosensitivity caused by hypericin. Ayan o, hypericin, highlight. Pero ano pa? GI upset. So, drawingan mo dito. GI upset, fatigue, dizziness, nahihilo siya, dry mouth. Dry mouth. Kita mo makintab to, wet, ito dry. Then, photosensitivity. Drawingan mo, kulayan mo to ng red, photosensitivity. Hindi ka masyado pwede maarawan. Yan. Otherwise, magre-react yung balat. Bakit nga ulit? Dahil kay hypericin. CNS effects, pwede rin. Ano pa? Agitation, hypomania, serotonin syndrome, kasi blinak mo yung reuptake, di ang dami mong serotonin. Yan. Lalo na if combined with antidepressants. So kung naka-antidepressants na, huwag mo na sabay ng St. John's wort, baka mag-over naman yan, no? Imbis na ma-depressed, mania na. Masobrahan sa neurotransmitter. Sino na mga nag-St. John's wort? Yung mga walang pambili ng gamot mismo. Adverse effects ng St. John's wort, tatanong ni Doc, sun sensitivity, upset stomach, ano pa? Dry mouth, di ba sinabi ko dry mouth? Para saan siya? For mild depression. Mild lang Sa true or false, ilalagay ko severe depression. Hindi. Mechanism, pinapatagal ang buhay ng SND, serotonin or epi and dopamine. Anong problema mo dito? Pinaka-problem mo dyan, photosensitivity. Ano pa? Cytochrome inducer siya. Pinapadami yung enzyme. So, pwedeng mag-drug-drug interaction. Anong dose dapat? 900 milligrams per day to take effect. Okay. So, the most clinically important issue with St. John's wort is strong induction. Ay, asan si St. John's wort? Di ba pinag-usapan natin kanina? Pasok siya sa greasy mong fen-fen ma-juice inducer siya. So, pinaparami yung enzyme. Okay? Bukod sa ini-induce niya yung cytochrome, ini-induce rin niya to, si PGP. Sinisipon si Doc. Kaya ako off cam, nagpo-pause. Ano nga ulit yung supplement na may effect sa ano? Colds. Chat box. Kaya ako nagpako-bladder break, sumising ako. Chat box. 5, 4. Si Echinacea. Echinacea, maganda ilong niya. Wala siya sipon. May perfume to, kaya ako sinipon. May perfume yung pen ko. Anyway, bladder break. 2 minutes. Singa lang ako.
Okay. (7:30 to 12:30). Okay. Last lecture nyo naman with me, so tiis-tiis lang. Grabe sipon ko ah. Ay. Tatanong ko kasi ito eh, St. John's Wort. Ano yung silbi ng AI? Pwede ka magpa-generate sa kanya ng questions para matest ka. I-upload mo yung handout, sabi mo, gumawa ka kamo ng questions dito to test me. Naka-off cam yung LO. Jebs ba siya? Anyway, let's resume. Again, ang problem, may pabangon ulit. Problem kay St. John's Wort, inducer ng cytochrome, and this one, si P-glycoprotein. Tanong sa boards to, sa pharma part. Bakit daw nagiging resistant si ganto ganyan sa gantong gamot? Dahil dyan, kay P-glycoprotein. Tapos, since inducer siya ng enzyme, nagpaparami siya ng enzyme, so kung ano man yung chinitsupa or chinichever ng enzyme, mabilis ma-metabolize. Such as yung tawos, kulang to, S for statin. Okay? Yan. So, pwedeng ma-reduce ang effectiveness ng oral contraceptives mo. Pwede mabuntis, pregnant this patient. Can interact with warfarin, cyclosporine, tacrolimus, HIV drugs, and anticonvulsants, pati digoxin kasama. Yun na yung problem kay St. John's Wort. Ano pa, ni-stimulate niya si PGP. Ang PGP, yun yung parang, kunyari, ito yung blood mo. Papasok yung gamot. Si PGP, nilalabas niya ulit. Okay? So, si St. John's Wort, pinaparami yung pump na yon, PGP, PGP, PGP. So, kapag may gamot ka dyan, pumasok na yung gamot, i-activate na yung whatever mechanism sa loob. Kaso, yung PGP, ipapump out. So, wala. Di effective yung gamot mo. Okay? Reduces drug levels. Clinical dose and milligrams per day, di ko tatanong. Onset, mabagal, 2 to 4 weeks. Kung nagmamadali ka, gusto mo makuha yung effects ni St. John's Wort, pampasaya, it will take time. Well, your psych drugs naman will also take time. Hindi agad-agad yan na pagkainom mo, happy na ako. May ano yan, timing. Again, substrate. Si St. John's Wort naman ay inducer. Ito si drug. Ito yung substrate. Ito yung mga choices, warfarin, pills, etc. Ito yung enzyme, may metabolize sa substrate. Metabolize, metabolize, metabolize. Dahan-dahan. Okay? Kapag may inducer, binudburan ko ng St. John's Wort na inducer yan, may induce yung enzyme, dadami yung enzyme, si Naruto, si cytochrome. Ano mangyayari sa substrate, such as ni pills? Mabilis ma-metabolize. Medyo pag inom mo ng pills, abangers, andyan agad yung mga enzyme na sobrang dami, deactivated ka kagad. Okay? Pag inhibitor naman, tulad ni grapefruit juice, inhibit yung enzyme, so sa substrate, hindi na ma-metabolize, ang haba ng buhay niya. Okay? Anyway. Yun lang. Pag naka-pills ka, tapos uminom ka ng St. John's Wort, in-induce yung enzyme, so yung pills mo, na-subject agad sa enzyme, na-deactivate agad, na-metabolize agad, so hindi uubra. Okay? Yun lang. Ako sino yan? I saw the sun. Charot. I saw Palmetto to. I saw the tite. De joke lang. I saw the sun. Okay? So Palmetto. Itatanong ko yan. Sa Australia, sikat yan. So Palmetto. Ayun no, I saw the tite. May tite dun. Bakit may tite dyan, Doc? To remind you, this is for LUTS, lower urinary tract symptoms in men. Okay? So Palmetto, also known as Serenoa repens. This is commonly used for BPH, benign prostatic hyperplasia. Drawing mo na lang, malaki prostate.
bladder. Okay, malaki ang prostate. Anong pwede mo ibigay na, or i-suggest or i-agree? Actually, wag mo i-suggest. So, palmetto. But this one, may mga ano talaga patients na, Dok, ayoko ng gamot. Gusto ko herbal lang. Kapag mga ganun, no choice ka. Sasuggest mo to. Pero sabi mo yung mga alam mo about so palmetto. Okay po siya for benign prostatic hyperplasia kasi mababawasan ang lower urinary tract symptoms mo such as nocturia, ihi ng ihi sa gabi, weak stream, ano pa, urinary frequency, ihi ng ihi. Okay? Ang saw palmetto ay para siyang herbal finasteride. Finasteride. Ang saw palmetto stops 5-alpha reductase. Anti-androgen siya. So, kinakalaban niya yung androgen. So, liliit yung prostate. And, para sa mga may weak stream, pag lumiit yung prostate, makakaihi ka na. Yan, mabuti. Tandaan na, 5-alpha reductase inhibitor siya. Ano pa? Blocks DHT. DHT blocker din siya. Etc. etc. So, palmetto may improve your mild. Again, mild lang. Pero pag bonggang-bongga yung BPH symptoms ni daddy or ni lolo, hindi obra ang so palmetto. Okay? Pag mild, pwede. So, mild lower urinary tract symptoms or LUTS, but it does not significantly affect the PSA levels. Dok, pag naka-so palmetto ako, pwedeng bumaba na yung PSA ni daddy? Hindi. Does not significantly affect PSA levels. Okay? Ano yung mga herbal agents used for BPH, benign prostatic hyperplasia? Kasi pag nag-hyperplasia to, yung ihi mo, hindi maka-release, no? Hindi makakababa agad-agad. So, weak stream, ano pa, urgent, nocturia, etc. etc. So, bukod sa kay saw palmetto, ito tatanong ko sa exam, Pygium africanum, Pygium bark extract, africanum. Yan, dalawang yan pwede for BPH. Okay? So, palmetto and Pygium africanum. So, palmetto, maraming studies yan. Yan, take talaga, kahit sa Australia. Pero weaker than prescription drugs. Ang first line for BPH is still your alpha-1 blocker, si tamsulosin, finasteride. Oh. Finasteride-like siya pero hindi nakakababa ng PSA mo. So, prostate cancer screening is unaffected. So, palmetto. Usual dose ng so palmetto is 320 mg per day, typically given as 160 mg twice a day. Hindi ko tatanong yung dose. Anong effects, adverse effects ng saw palmetto? Kamukha mo to. Mild headache, fatigue, parang may hangover. Nausea, abdominal pain, headache, fatigue. Possible, bleeding risk na naman. But rare. Hindi kasi siya yung kasama sa 5G eh, di ba? 5G and 1-FOP. De joke lang. Sino yung F doon? Garlic, ginkgo, sino yung F? Sa chat box. Magkakos ng bleed. Or pro-bleeders. Fish oil, correct. Drug interactions, minimal. Kaya sa Australia nakakarating din ang saw palmetto. Kasi minimal ang significant interaction, which is good. O ingat-ingat lang kapag naka-anti-coags na naman or antiplatelets kasi pwede mag-bleed, though rare. Okay? Kung naalala nyo to, si cholesterol na desmolase, na pregnant siya. Anyway, ito si testosterone, pag inaromatize mo, ginawa mong aromatize. No, pag ginawa mong DHT, the enzyme here for making testo to DHT is 5-alpha reductase. DHT, ito yung pang-promote ng external genitalia in males. Okay? Pag marami kang genitalia. Pag marami kang DHT, laki ng prostate mo, ganyan-ganyan. So, kapag malaki ang prostate mo, inhibit mo siya. So, ang finasteride, dutasteride, mga ganyan, 5-alpha reductase inhibitor yon. Tandaan na, 5-alpha reductase, si Duterte, 5-alpha reductase inhibitor siya. So, walang DHT. Okay? So, liliit ang prostate. Ganon din si saw palmetto. So, para siyang mild herbal finasteride. Less potent kay finasteride but fewer sexual side effects. Ito kasi adverse effect nito, impotence, mga ganun. Wag na natin guluhin. Hindi ko sasama finasteride. Ang saw palmetto itatanong ko.
Aside from 5-alpha reductase inhibitor, may anti-androgen nga. Tingnan mo si finasteride inhibits conversion of testo to DHT. Ganyan din si sopalmeto, ha? Dose 320 mg per day. Affected ba ang PSA? Hindi. Ano yung other prostate herb? Pygium africanum. Ito ba muscle ni Bogum? Okay, di ba si Paula Avellino yung mnemonic natin? Di ka iihian. Ito si Bogum. Pag naka-sopalmeto ka, siya si sopalmeto guy, iihian ka niya. Luluwag na yung prostate eh. Boom. Okay, so the patient with multiple metabolic diseases asks about herbal supplements. Going back to the case, kailangan alam niyo yung efficacy, evidence, drug interactions, and bleeding risk. Pag-usapan na natin yan. The most important clinical concept is that herbal medicines can significantly interact with prescription drugs. Diba? Cytochrome inducer yung iba, inhibitor yung iba. Particularly, saan sila mag-interact? Sa anticoagulant mo, such as warfarin. Ano pa? Antiplatelet mo, such as aspirin. Basta yung mga drugs na minimetabolize ng cytochrome. Yung tawos. Lumabas sa boards yan. Statin, oral contraceptive, warfarin. So, anong gagawin mo kay tita, kay patient? I-review mo ang medication adherence niya, i-optimize yung antihypertensive therapy na iniinom niya, and lifestyle modification. Ano pa? High blood siya, so reduce sodium. Ano pa? Exercise kasi obese siya. Weight control. Naka-warfarin siya, di ba? So, hindi ka pwede naka-warfarin ba si tita? I forgot kung anong iniinom niya. So, it can increase bleeding tendency, no? Mga supplements affecting anticoagulation can increase bleeding risk. So, mga GMO. Garlic, ginkgo, ginseng. Okay? Garlic, ginkgo, ginseng. May isa pa. So, anong point mo, Doc? Tapos, eto, nilagay ko na dyan. So, tinanong niya St. John's wort, hindi po pwede because may induce yung enzyme mo, affected yung mga maintenance na medications din take mo, statins, etc. Garlic, what about garlic? She asked about this. Hindi po pwede kasi pwede ka mag-bleeding risk. Kasi may iniinom siyang ibuprofen and said. So, always check for herb-drug interaction, evidence-based, Western therapy muna ang first line. Kapag may contraindications, or kapag wala siyang ibang iniinom na drug, okay ang liver and kidney, sige, pwede mong payagan, mag-supplements. Pero you have to emphasize yung possible adverse effects. Ha? Katzung, latest edition so far is yung 2024. Okay? Next, we have purified nutritional supplements, coenzyme Q, glucosamine, melatonin, for part 2 na yan. Alright. Thank you for listening.